Bakit kaya kailangan ni Jesus mamatay sa krus at ialay ang buhay niya? Bakit kaya hindi na lang niya gamitin yung kapangyarihan niya para maging maayos ang lahat at magkaroon tayo ng everlasting life? Yan ang pag-uusapan natin, and this has been Nurse Iris. And going back to the top, well, si God kasi, nung nilikha niya yung buong universe, yung nilikha niya yung lahat ng mga nilikha niya, nag-set siya ng rules. Nag-set siya ng law. At kailangan itong law na to para ang buong kalawahan, ang ating katawan, at ang lahat ng mga nakikita natin ay mailagay sa ayos. Imaginein mo na lang kung, for example, ang mata natin nasa kamay, ang ilong natin nasa paa. Imaginein mo na lang kung hindi niya nilagyan ng law ang gravity. E di lahat tayo lumulutang-lutang kung saan-saan na lang tayo pumupunta. Imaginein mo na lang ang solar system kung hindi niya yung nilagyan ng law. Baka nagbabanggaan na yung mga planets. Baka matagal na tayo napunta dun sa sun. Baka kung saan-saan na lang tayo napupunta sa universe. Kahit ang mundo, di ba, nakatilt siya. Maiba lang ng tilt ang mundo. Kahit 1 degree lang, mag-iiba na yung weather, mag-iiba na ang lahat. Di ba, ang law ng gravity, everything that goes up must go down. Ang law naman ng motion ay, ang isa dun is in every action there's an equal and opposite reaction. At ang law na yun ay hindi lang sakop ang physical. Meaning, hindi lang yung mga bagay na nakikita natin. It also affects the spiritual things. And since we are created in the image and likeness of God, lahat ng iniisip natin, ginagawa natin at sinasabi natin, may epekto ito. May bumabalik na reaction. Kung mabuti yung lumabas sa bibig mo at ang ginawa mo at ang inisip mo, mabuti ang lalabas sa iyo. So, ang kaibahan lang natin is, syempre, nilikha lang tayo ni God. Kaya man natin bumuo ng mga bagay-bagay, pero galing lang din yun sa kung ano man yung mga ipinagkaloob sa atin ng Diyos. At ang isa pang kaibahan natin ay, ang ating kanununuhan ay kumain ng forbidden fruit. Kaya nag-open yung channel natin sa good at saka sa evil, sa negative at saka sa positive. Kaya ang kabutihan at ang kasamaan ay naghahalo sa ating pagkatao. So since ganun na nga ang nangyari, lahat ng negative na iniisip natin, sinasabi natin at ginagawa natin, nagkakaroon ito ng impact sa universe. Nagkakaroon tayo ng pagkakautang. For example, halimbawa, naging pabaya ako sa kalusugan ko. Inabuso ko yung katawan ko. Nilagyan ko yung katawan ko ng mga masasama para sa akin, katulad ng alak, sigarilyo, o kaya droga. Hindi ako gumakain ng gulay at hindi ako nag-eehersisyo. At lahat na pinapasok ko sa isip ko ay puro mga negativity. Kaya lahat ng mga sinasabi ko ay puro masasama sa kapwa ko. So ngayon, naapektuhan ng... So for example, yung isang tao, ganun ang ginawa, naapektuhan yung katawan niya, yung isip niya at ang kabuhayan niya. Kaya nagkaroon siya ng sakit. Hindi ba napakamahal ng pagpapagamot? Kung wala siyang pangbayad doon, paano na? Kaya nga ang cause ng negativity or ng wicked or ang sin is death. We die because of negativity. Not unless someone will pay for it. For example, yung taong yun mayroon siyang kapamilya na mahal siya, siya ang gagastos sa pagpapagamot ng taong yun. Kahit wala siyang trabaho dahil hindi siya nagsikap, meron namang nagbayad. Hindi na niya sinisi yung taong yun na, yun kasi pinabayaan mo yung sarili mo. Yan kasi tatamad-tamad ka. Pero, ipinadama niya yung love and mercy niya. Para tubusin ka, para bayaran yung bills mo. So binayaran niya yung bills mo sa hospital, yung pagkain mo sa araw-araw. Someone has paid your price. Someone na mayaman. Someone na punong-puno ng positivity at buhay. Punong-puno ng energy. Punong-puno ng pag-ibig. Kung kapamilya mo lang yung pag-uusapan, kaya niya sigurong bayaran 1 or 2 tao sa pamilya mo na ganun. Magkano ngayon ang pagpapagamot sa hospital? Milyon-milyon. Paano na lang? Kung kailangan tayong lahat, buong sangkatauhan, di dapat ang magbabayad nun ay someone na sobrang yaman. Yung bang pagmamayari niya yung lahat? Yung bang punong-puno ng pag-ibig? Yung bang kayang-kaya niya tayo
dalhin at bitbitin kahit ang bigat-bigat natin dalhin dahil sa mga negativity natin. Yung buong lakas niya, yung kaya niyang ialay sa atin tapos hindi naman siya mauubusan kasi unlimited siya. Walang ibang makakagawa nun kundi si Jesus. Si God lang ang makakagawa nun. Kaya yan yung dahilan kung bakit kailangan niyang ialay yung buhay niya para sa atin. Ipinakita niya kung paano mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos dahil siya naman ang Diyos. At ito yung daan para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Someone has paid the price because of love. Kaya pag down na tayo, ito yung palagi nating ilagay sa isip natin at tandaan natin. Kasi diba pag down na tayo, ito yung pakiramdam na walang nagmamahal sa atin, na hindi tayo mahalaga, na wala tayong kwenta. Yan ang ginagawa ng kasalanan, yan ang ginagawa ng negativity sa atin para patayin tayo, diba? Diba kapag yun na yung tumatakbo sa isip ng isang tao, wala ng pag-asa, diba gusto na nilang magpamatay? Kaya nga kung ano man yung pagmamahal na ibinigay sa atin ni Jesus, yun ang palagi nating isipin sa panahong down na tayo. Na hindi totoo yung sinasabi ng negativity kasi mahalaga ako. Mahalaga tayo. Valuable tayo. Alam niyo ba na tayo yung kayamanan ni Jesus? Kaya nga ibinigay niya yung buhay niya para sa atin, para maligtas tayo. Na kahit na sinasaktan natin siya, na kahit gumagawa tayo ng kasalanan, mahal pa rin niya tayo at hindi tumitigil yung pagmamahal niya. Sa bawat araw na gumigising pa tayo, sa bawat araw na nandyan pa rin yung hininga na binigay niya sa atin, hindi tumitigil yung pag-ibig niya. Doon tayo huhugot palagi. Let us learn from Jesus. I-open lang natin sa Kanya yung lahat. Ibigay natin yung bigat, lahat ng mga pinagdadaanan natin. He will carry it with us. At gagaan ng lahat. He forgives us our sins. Basta patawarin din natin kung sino yung mga nagkasala sa atin. So if you like this video, don't forget to follow and subscribe for more videos like this. Because in this channel, we are going to talk about spiritual health, physical health, financial health, mental and emotional health, and social health. At paki-like na rin at paki-heart na rin para mapansin ni TikTok, Facebook, at YouTube na makabuluhan itong mga videos na sinishare natin. And you can share this also to your loved one. And you can comment down below para i-share ko ano yung mga experiences nyo with Jesus sa kung paano niya tayo sinave. I'll see you guys on my next videos. Bye!